Hello guys! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng dynamic doors and windows. Pag naka-dynamic doors kasi, naka-dynamic block pala. Pag naka-dynamic blocks kasi ang ating doors and windows, mas mapapadali yung ating paglalagay sa ating floor plan. For example, ito yung ating floor plan. Sample lang to. Ito yung ating wall. Then, ilalagay natin to, naka-dynamic blocks na ito. Ilalagay natin siya. So, ito yung ikiklik ko dito. Yan yung naka-align na. So, ilagay natin siya dito. Then, ayusin na natin. So, pag sa Windows naman, ilalagay natin yung ating window. Lagay natin siya dito. Yan. Then, pag maglalagay ulit, copy lang muna natin to. Then, ilagay natin siya dito. Yan. Automatic na siya. Pag kinapy nyo, copy. Pag the same yung angle niyan, pwede. Ganito, pag the same. Pag the same yung line niya ng direction. Pero kung hindi siya the same, at i-ano natin to, ilalagay natin, hindi yan mag-rotate ng kanya. Yan, no? So, kailangan, kukunin nyo siya dito sa line. Yan. Ganyan. Same naman dito sa doors. Copy nyo lang. Then, ganyan. Tapos, halimbawa, 900 kasi to gawin natin siyang 800. Dito nyo naman siya i-click. 800 pala to, tapos gawin natin siyang 900. Dito nyo i-click, hilahin nyo lang, type nyo 900. Enter. Yan, 900 na to. Ito, 900 na. Yan o. Kalabas na yung ating sukat, 900. Tapos, ilagay nyo lang siya dito. Ano? Move lang. Pag hindi nasakto, i-move nyo lang. So, yan, ganyan. Gawin natin to. Okay, ito yung ating door. Yan yung ginawa natin example kanina. So, una muna natin gagawin, maglalagay muna tayo ng wipeout. Pwede maglagay ng rectangle. Tapos ilagay natin siya dito. Yan. Tapos ilagpas lang natin siya ng konti. So, limbawa, gawin natin siyang, ilan ba? Gawin lang natin siyang 5. Ilagpas lang natin siyang konti. 5. Yan. Ilalagpas lang natin. Tapos, ito yung ating ginawang rectangle. Magkukuman tayo ng wipeout. Wipeout. Ito yung wipeout. Then, polyline. Tapos, i-click natin to. Tapos, yes. Yan. Tapos, hanapin natin yung ginawa natin yung rectangle. Ito naman yon. Pag dinikit natin yung crosshair, lalabas naman siya. So, ilagay natin siya dyan. Then, right-click, draw order, send to back. Send to back lang. Yan. Okay na. Lumabas na itong ating part ng door. Next is, ibablock na natin to. So, B, enter, tapos, lagay natin door, or depende sa inyo kung ano yung, ipapangalan. Then, select object. Tapos, check natin to, enter. Ito din, specify on screen, click nyo yan. Then, okay. So, dito na natin siya i-click, or pwede naman dito sa gitna. So, ako dito ko siya ilalagay. I-click ko siya dito. Yan. So, dito na tayo sa block editor na. Dito na natin siya gagawing dynamic blocks. Dito, i-click muna natin yung parameters. Click yung parameter. Tapos, kung saan nakakonect yung arc natin, i-click nyo muna pala. Cancel muna natin. Ito, kung saan nakakonect yung ating arc, kung dito yung nakakonect, so dyan yung starting point natin. Sa linear. Ito, para dito ha. So, linear, click dito. So, i-ort na muna natin. Click dito. Tapos, hilahin nyo lang hanggang dito. Kasi yan yung end ng ating arc. Yan, then, angat nyo lang. Tapos, linear ulit. Dito naman siya. Ito. Yan. Click. Then, click. Then, click. Para ito sa pag-stretch. Then, maglalagay tayo dito. Kasi minsan, pag sa walling, minsan naglalagay tayo ng doors sa labas, which is yung thickness ng ating wall pag nasa labas is 150. Pero pag nasa loob, 100 lang. Kaya, ito, hindi ko alam kung 150 ito or 100. So, lalagyan natin siya. Linear, then, click dito, hilahin nyo lang yan. So, meron tayong distance 1, distance 2, and distance 3. Next natin, so, sa flip, ito yung parang mirror type. Yung mirror natin, ito yung align, yan yung pinipindot ko kanina. Para kung kahit anong direction ng line natin or yung wall natin, automatic na susunod yung ating doors tsaka windows. Okay, halimbawa, click muna natin yung align, then control sa keyboard, then right click sa mouse, mid 2 points. Tapos dito na lang natin siya i-click. And dito, tapos balik na lang natin siya sa gitna. Or idiretso natin siya, pwede naman yun. Diba, hanggang dito. As long as itong arrow na to, yan, dapat nakababa yan. Tapos yung flip, maglalagay muna tayo ng line dito. Yan yung gitna.
Tapos, flip. Hanapin natin yung gitna ng ating ginawang line. Click, tapos itaas. Taas nyo yung crosshair, then click ulit. Tapos hilahin nyo to. Yung flip state 1, pwedeng dito nyo ilagay, pwedeng rin dito. Pwede rin sa baba. So, ako ilalagay ko lang siya dito sa taas. Yan, eto na siya. Kumbaga, pag pinindot natin to, yung ating door, pupunta doon. Okay, then another. Flip ulit, then gitna. Ngayon, kanina, hinila natin dito tayo nag-unang click sa taas. Dito na naman tayo sa baba. Horizontal naman tayo. Click. Then, hilahin nyo yung nakasulat na flip state 2. So, pwedeng pataas din ulit. Pwede rin ibaba. Ibaba na lang natin. Yan. Then, hilahin lang natin to. Yan. Click natin yan. Tapos, hilahin nyo lang papunta doon. Yan. Pwedeng ganyan. Para hindi crowded yung sa gitna. So, punta na tayo ng action. So, okay na tayo dito sa parameters. Action na. Action. Scale muna. Scale. Click yung distance 1. Then, i-click nyo tong, ito yung arc. Yan. Tapos, enter lang. Then, etong distance 1, i-click nyo yan. Tapos, wala pang lumalabas na properties. So, ilagay nyo lang, itype nyo lang PR. Then, enter. So, lalabas yung ating properties dito. Pwede nyo ito mailagay dito. Yan. I-hold nyo lang yung left button ng yung mouse. Then, drag nyo lang ito. So, na-click natin yan. Hanapin natin yung MISC or MISC. Then, itong chain action, i-yes natin to. Yes. Tapos, yung number of grips, 0 lang to. Yan. Tapos, escape. Dito naman, distance 2. Balik tayo dito. No. Okay na yung no. Number of grips, 1. Kasi yan yung hinihila natin. 1. Next. Ang next natin, yung escape lang ha. Yung distance 3. No, at saka 1 ulit. 1. Yan. So, okay na tayo. Nakalagay na tayo ng scale dito. I-close muna natin to. Nakalagay na tayo dito ng scale. Ito na yon. Next natin ay stretch. Stretch tayo. Stretch. Click natin yung stretch. Click natin tong distance 2. Tapos, click natin ito kasi dito yung arrow niya. Click natin yan. Mismo dyan sa may X. Dyan. Click. Tapos, pag lumabas na tong C polygon, click lang natin dito. Kunin natin yan. Then, kunin natin to. Yan. Pag nag-highlight ito, yung art, shift lang. Shift sa keyboard. Then, i-click natin ito. Para hindi siya madamay. Tapos, enter lang. Next is stretch again. Click natin distance 2. Tapos, ito. Click nyo rin. Tapos, ngayon, ang kukunin naman natin ay dito. Ito. Tapos, ito lang. Tapos, enter. Tapos, dito, stretch 1. Click natin yan. Tapos, para hindi kayo maligaw, ano yung nakiklik natin. Pag meron gumanito, kasi ito yung papalitan natin ng angle. Ito. Pag ito yung naklik nyo kasi, skip lang. Pag ito yung naklik natin, ito yung lalabas. Ito yung una nating nagawa sa stretch. So, stretch 1 tayo. Yan. Tapos, PR, para lumabas yung properties natin. Dito, sa overrides, palitan natin tong angle na 90. Enter. Tapos, dito, close na natin yan. Stretch, distance 3. Click natin dito. Tapos, si polygon. Dito lang, highlight natin. Yan. Tapos, kunin natin ito. Yan. Tapos, enter lang. Itong line dito, yung line dyan, alisin na lang natin. Kasi hindi na natin need yan. So, i-check muna natin kung gumagana na yung ating stretch. So, close. Save changes. Click. Okay, yan. So, sabihin natin 800. Okay. Tapos, ito. Yan ba to? Ang distance ito is 150. Sabihin natin na 100 lang to. Ayan. Ganyan. Okay na. Balik tayo dito. Balik natin. Dito. Sa flip naman tayo. So, flip. Click natin tong flip. Ito to. Flip state 1. Tapos, all. Enter. Enter. Yan. Next is flip. Tapos, state 2. Huwag nyong i-highlight ng ganyan. Huwag. I-ano nyo lang. Type nyo lang all. Enter. Enter. Yan. Then save. Save changes. Yan. Try natin. Ang flip. Okay. Gumagana. Okay. Yan. So, yan yung sa doors.
Sa Windows naman tayo. Dito naman tayo sa Windows. Kanina nag-wipe tayo, then wipe out. Ngayon, wipe out. Unahin natin yung wipe out. Then hindi na tayo dito mag-click ng polyline kasi wala naman tayong polyline dyan. Gagawa tayo ng atin. So dito, click natin ito. Yan. Yan, then enter. Click nyo yan. Right click, draw order, send to back. Yan. Next is black. So, black na naman natin siya. Then, select object. Enter. So, lagyan natin dyan window. Then, okay. Yan. Saan natin siya ulit i-click? Dito sa gitna. Dito lang. Ito yung pinaka-base point natin. Yan. So, dito, okay na yan. So, same. Puntang parameters, linear. Click nyo dito. Then, dito, ilayan nyo lang pababa. Ayan. Anong next? So, next is align, control, then right click, mid between 2 points, click, balik natin. Yan. Kailangan to ha, naka-arrow down yan ha. Kailangan naka-arrow down. So, punta na tayo na action. So, hindi na tayo mag-scale. Stretch na lang tayo. Stretch. Distance. Ito. Click natin yung distance. Then, click natin dito. Then, lumabas na ito. Yan. Click yan. And ito. Tapos, enter. Next is stretch. Distance 1 again. Click. Ito naman. Yan. And ito lang yung kukunin. Yan. Tapos, enter. Stretch 1. Click. So, lumabas na yon. Then, PR. Tapos, dito, sa distance, yung angle, 0 lang yan. Yung sa distance, lagay natin dyan na 0.5. Then, dahil naka-whole number ako, i-ano ko lang to. Naka-round off. Magiging 1 yan, babalik sa 1. Pero itatype nyo pa rin yung 0.5. Enter. Then, close. Tapos, dito, distance, click nyo yung distance. Then, PR. Tapos, dito sa MISC, no ito, no. Pero, magiging 1. Yan. Tapos, close lang natin. Escape lang. Close. Ayan. Ayan. Okay na tayo dito. Delete na natin to. Then, gawa tayo ng ating floor plan. ML. So, scale. 150. Enter. Yan, enter lang. Pag ilalagay na natin dahil naka-block yun, insert I. Tapos hanapin natin yung ginawa natin. Ito yung door, ito naman yung window. So, kunin natin yung window. Tsaka kunin natin yung click lang, tapos hila. Ay, saan ba yun yung door? Click, tapos lagay nyo lang dito. Tapos, close na. Yan. Ito yung doors. Kunin natin siya. So, dito kayo mag-click sa align ha. Yan. Kunin nyo yan. Tapos, i-ano muna natin ito. So, ilalagay na natin siya dito. Yan. Yan. So, bakit hindi na ano yung ating wipe out? Pag ganito, so wag nyo ititrim. Wag nyo ititrim yan, tapos i-explode nyo, tapos ititrim. Wag. Ang gawin nyo lang, i-click nyo lang to, tapos right click, draw order, send to back. Yan. Ay, send to front. Draw order, send to front. Yan. Ganyan lang. So, pag maglalagay tayo ng another doors, ang gagawin nyo dyan, copy. Huwag nyo ilalagay agad. Lagay nyo lang muna dito. Halimbawa, ito kasi ang sukat nito is, ilan ang sukat nito? So, 900 ito. Gawin natin siyang 800 lang. 800. 800. Enter. Yan. Tapos, kunin nyo dito. Yan. Tapos, ilagay natin siya. Tapos, i-move nyo lang para umayos. Yan o. Pag hindi sumasak. Move. Pag gusto nyo na i-flip natin siya, ito lang i-click nyo. Yan. Pag dito, ito lang din. Yan o. Pag sa window, same. Ito lang, same. Yan nyo lang dito. Gusto nyo palakahin, hilahin nyo lang. Yan. Copy. Pag the same yung distance ng ating wall, pwedeng copy. Pero pag hindi siya the same, huwag nyo i-copy na diretso doon na ilalagay.
I-copy nyo lang. Halimbawa, dito natin siya ilalagay. Copy. Tapos gaganyan nyo, tapos i-rotate nyo. Ganito. Wag, ang gawin nyo lang, dito. Yan, tapos automatic na siya mag-a-align yan. Yan. O, then pag gusto nyo paliitin, liitan na halimbawa, ayan, yan lang. So, yan lang. Mas napadali yung trabaho natin sa CAD. Pag naka-dynamic blocks yung mga doors and windows natin. So, yan lang.